Kung isa ka sa mga nagbabalak magnegosyo, lalong-lalo na sa mga nagbabarko o sa mga onboard ngayon, panoorin at tapusin mo ang videong ito. Meron akong i-share sa inyong mga tips kung paano makapag-umpisa ng negosyo dito sa Pilipinas. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Junry Salud, ang dating OFW, dating marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero ito muna yung kwento. Bago tayo nakapagtrabaho sa barko, nag-self-supporting muna tayo, nakapag-aral tayo ng kolehiyo dahil nga sa hindi tayo kaya ang tustusan ng mga magulang natin sa pagpaaral ng kolehiyo at may nagpaaral sa atin at nakapagtapos tayo ng kolehiyo. 4 na taon tayong nag-aral bilang isang hotel and restaurant tourism management. After tayo makapagtapos ng kolehiyo, nagtrabaho muna tayo ng part-time sa BGR o Biliran Garden Resort nung araw. At after ilang months, nag-resign tayo, lumuwas tayo ng Maynila. At doon sa Maynila, nagtrabaho muna tayo sa Chowking. So almost 1 year tayong nagtrabaho sa Chowking. So marami din tayong dinaanan na mga struggle sa pagtatrabaho natin sa mga pinasukan nating kumpanya. At after noon sa Chowking, ang pinangarap ko lang naman noon dati ay makapag-barko ako ng ibang bansa. So ngayon, nagkaroon ng opportunity na nag-apply tayo sa Super Ferry at natanggap tayo at nag-resign naman tayo sa Chowking. Ang purpose ko noon ay makapag-experience na matatakan yung Seaman's Book natin, magkaroon tayo ng experience at makapag-apply na rin tayo sa ibang bansa o international. So yun nga, at dahil meron na tayong experience, almost 1 year tayong nagtrabaho sa Super Ferry. Pero palipat-lipat ng barko sa Super Ferry dahil ang sistema nila doon ay pagka ilang months, ililipat na naman kayo sa ibang barko. After ilang months na naman, ililipat na naman. So almost naka-5 barko tayo doon sa Super Ferry. So palipat-lipat tayo. Ngayon, after 1 year na nating may experience na sa pagbabarko, after tayo makapag-experience dito sa Super Ferry or sa domestic, yun nga, tinulungan tayong makapag-ibang bansa o makapag-international sa kumpanya ng tsuhin ko. Yung tsuhin ko rin ang tumulong sa akin, nag-request sa kanyang kumpanya na i-hire tayo doon sa kumpanya nila. At dahil sa kompleto tayo ng experience at madali tayong natanggap. Pagkatapos nating i-comply yung mga requirements, yun nga, nakapagsampa agad tayo. Nasa mga almost 3 months lang nating compliance sa opisina na ina-apply natin international, ay nakasampa agad tayo. Ang kagandahan doon sa kumpanya na pinasukan ko ay pinakuha agad tayo ng US visa. At ang advantage pagka meron kang US visa ay anytime na mag-divert yung route ng barko na sinasakyan natin na walang US, pagka halimbawang nagkataon na bigla ang magkaroon ng US, hindi tayo pauuwiin kahit hindi pa tayo tapos sa kontrata. Kasi may tendency kasi na pagka may biyahe tayong Amerika at wala tayong US visa at biglang bumiyahe ang barko doon sa Amerika, may posibilidad na pauwiin tayo o pakuhanin tayo ng US visa. So yun, bilang isang seafarer, at habang tumatagal ako sa pagbarko, pabalik-balik ako sa kumpanya namin, nakailang kontrata na ako, hindi talaga ganun kadali ang pagtrabaho sa barko. Kahit anong klaseng posisyon, maging pinakamababang posisyon ka man, hanggang sa pinakamataas na posisyon, hindi siya ganun kadali. Ang kagandahan lang sa pagtatrabaho sa barko ay malaki talaga ang kinikita. Malaki ang sahod kumpara sa mga nagtrabaho dito sa lupa. At yun, para sa mga OFW o sa mga kabaro ko na nasa barko ngayon o sa mga nakakapanood na mga kabaro ko sa video ko na to, unang tips na maibibigay ko sa inyo para makapag-umpisa din kayong magnegosyo o kung gusto nyong magnegosyo, unang-una, kailangan meron tayong disiplina pagdating sa pera. Kung hindi maiwasan, meron talaga tayong bisyo, kailangan marunong tayong humawak o meron tayong disiplina sa pag-manage ng ating pera. Ang ginagawa ko kasi dati sa barko, pagka nakatanggap o pagka nakapagsahod na ako, lahat ng income ko, kino-compute ko na yan. Kung tinatabi ko kung para saan ito, meron akong limitasyon na ginagawa. So yun ang hindi nila alam nung araw. Kaya kung bakit ako ganun kahigpit sa pera, pagdating sa pera, normal na gumagastos tayo pag uwi sa lugar natin. Pero kailangan natin talagang meron tayong limitasyon. Huwag tayong waldas ng waldas sa pera dahil pagka naubusan tayo, ang problema kung saan tayo makautang, magkandarapan na naman tayo kung saan tayo makautang at wala tayong tulad sa akin, wala akong ibang mahiraman, wala tayong ibang mautangan, kailangan maghigpit talaga tayo. Pangalawang tips ko din sa inyo, sa lalong-lalo na sa mga baguhan,
pagka oras ng mga pahinga, oras ng pahinga nyo sa barko, meron kayong recreation room. Kadalasan doon tumatambay yung mga kabaro natin, yung mga kasama natin sa trabaho, nanonood, at kung minsan kukwentuhan. At sa mga baguhan, meron talaga kayong mga kasama dyan sa barko na matatagal na. Yung iba may mga negosyo na. Ang ginagawa ko din nung araw, pinupulot ko lahat ng mga tips o mga advices ng mga nakakatanda sa akin. Tinatandaan ko lahat ng mga sinasabi nila, nakikinig ako sa mga kwento nila pagdating sa negosyo, pagdating sa sistema ng pera, pagdating sa sistema ng pamilya, nakikinig ako. At pag uwi ko ng kabina, meron akong listahan doon sa kabina, maliit na notebook, isinusulat ko lahat ng mga napupulot kong aral doon sa mga kasama ko. At iniipon ko yun sa buong kontrata ko. Sinusulat ko yan. Yan yung isa sa pinaka-basic na ginagawa ko kasi nagbabalak na talaga akong mag-negosyo nung araw. Pinaplano ko na siya at napakalaking halaga at napakalaking tulong ng mga kasama ko. Lahat naman ng mga kasama natin sa barko pagka nagtanong tayo kung nagpapaturo tayo, tuturuan tayo niyan basta ayon lang sa kabutihan natin. So tutulong sila. Tuturuan ka talaga ng mga kasama mo. Sumunod na tips para makapag-umpisa ka ng negosyo, kung gusto mo talagang magnegosyo ay maglaan ka talaga ng tira na pang negosyo mo. Kumbaga, himay-himayin mo yung pera mo na may iipunin ka ng pang-start up ng negosyo mo. Kasi kailangan talaga ng kahit hindi ganong kalaking puhunan. Umpisahan mo lang sa maliit na puhunan para makapag-umpisa tayo sa napag-isipan nating negosyo. At sumunod na tips, kung gusto mo talagang magkaroon ng sariling negosyo dito sa Pilipinas, pagka-uwi mo at pagka-bakasyon mo, huwag kang waldas sa pera. Alalahanin mo na meron kang pinaplano. In the long run, in the future, meron kang pinaplano na balang araw, pagka gusto mo nang i-put up yung negosyo mo, meron kang pira na pang-umpisa doon sa naisipan mong o pinaplanuhan mong negosyo. Huwag na huwag mong i-gastos yung pira. Yung iniipon mong pira na pang negosyo ay huwag na huwag mong igastos sa ibang bagay na hindi naman doon nakatalaga tong pira na to. At sumunod na tips mga kabaro, kung talagang gusto nyong magnegosyo, umpisahan nyo ng mag-asawa o pagtulungan nyo ng asawa mo. Kung walang trabaho yung asawa mo o kung nasa bahay lang yung misis mo, pwede kayong magtulungan kung ano yung magandang i-put up na negosyo. Yun ang magiging pinaka-startup nyo. Umpisahan nyo talagang magnegosyo. Kasi kung hindi nyo siya uumpisahan, panay lang plano, walang mangyayari. Kaya kailangan meron kayong isa sa inyo na mag-manage sa negosyo. Huwag nyo munang ipadala sa ibang tao o kahit nino man kung wala pa kayong nabuong sistema. Kasi yan yung isa sa dahilan. Kaya kadalasan sa mga negosyo na bumabagsak o nalulugi, kasi kung minsan pinapadala natin sa ibang tao o pinapamanage natin sa ibang tao na wala pa tayong nabuong sistema. Meron akong kakilalang kasabayan kong magkaroon ng negosyo. Meron siyang in-establish na almost 3 negosyo na pinagsabay dito sa probinsya namin sa Naval. At yun nga, halos sabay kaming magbukas ng negosyo namin. Pinahawak niya lang sa iba't ibang mga tao o sa mga kakilala niya, sa mga kaibigan niya, at wala siyang nabuong sistema. Hindi rin talaga siya nagtagal hanggang sa unti-unting nagsara yung kanyang mga negosyo. Hanggang sa nawala na yung lahat ng negosyo niya, nagsara lahat. So yun ang pinaka-importante talaga sa pagnegosyo. Bago natin ito bitawan, kailangan magkaroon tayo ng sariling sistema na kahit hanggat wala tayo sa negosyo natin, kahit iniiwan natin siya ng 1 o 2 linggo, ay tumatakbo pa rin yung negosyo natin. Yun ang buuin nating sistema na dapat meron ng isang negosyo. At huling tips ko sa inyo mga kabaro, kung halimbawang pareha kayong dalawa ni misis mo o nung asawa mo o nung husband mo, merong kanya-kanyang trabaho. Kung meron kayong naisipang negosyo, huwag munang huminto yung isa sa inyo sa pagtatrabaho. Kasi yung negosyo sa umpisa hindi talaga kikita yan. Andyan dyan yung struggle, andyan dyan yung pagkalugi sa una, pangalawang taon. So yan yung learning stage natin sa pagnegosyo. Ngayon, kailangan yung isa sa inyo ay hindi muna siya hihinto. Yun yung kukunan nyo ng pang-araw-araw na pangangailangan natin sa pamilya natin. So doon muna magdidepende yung expenses natin sa pamilya natin. Sa asawa mo na hindi siya hihinto sa pagtatrabaho. Kasi pagka
hihinto kayong dalawa at tututukan nyo yung negosyo nyo kung halimbawang hindi talaga mag-click sa unang taon at parehas kayong walang trabaho at iniwan nyo both yung trabaho nyo, wala na tayong mapagpunan ng pira, mag-a-apply na naman ulit tayo at yun nga, pag halimbawang nakapag-experience na tayo ng pagkalugi at babalik kayong dalawa sa pagtatrabaho, baka hindi nyo na rin maisipan na magnegosyo muli. Magkakaroon kayo ng pagkadala sa sarili nyo na pasukin ang panibagong venture sa pagninegosyo. Pero kung gusto mo talaga makasama ang pamilya mo, lalong-lalo na sa mga kabaro ko dito sa Pilipinas, pasukin mo talaga yung pagninegosyo kasi pagka tumagal at matutunan mo na yung sistema sa pagninegosyo at magkaroon ka na ng tinatawag nilang numbers every day, every week, or every month, magkaroon ka na ng numbers at makita mo na yung numbers ng iyong negosyo na profitable ba o hindi. So, pagka halimbawang nakikita mo na yung ganong vision sa iyong pagninegosyo, malalaman mo na itong negosyong pinasok mo, meron siyang patutunguhan. At ang isa pa sa kagandahan, pagka halimbawang isa sa inyo ang magmamanage sa negosyo at ang isa ay magtatrabaho, kung halimbawang hindi mag-click yung unang inumpisahan na negosyo, meron pa kayong tsansa na mag-umpisa uli. Wag na wag mong gagawin na hihinto ka sa pagninegosyo at mag-umpisa ka muli. Tingnan mo kung saan ka nagkakamali sa una mong venture na pinasok na negosyo at i-improve natin ito. At ang pagkakamali sa negosyo ay hindi po iyan failure na down to down ka na. Ayan yung way para ma-improve natin yung sarili natin. Yan yung pinaka-learning process ng pagninegosyo. Kung hindi tayo magkakamali, hindi tayo matututo at hindi natin ma-improve yung ating skills sa pagninegosyo. At katulad sa pinasok ko na negosyo, itong motor shop business ko, yung Cycle Care Motor Shop dito sa Nabal, hindi rin siya ganun kadali nung inumpisahan ko ito dahil sa pag-uumpisa, unang-una, ang hindi ko talaga alam kung paano ang pagpatakbo ng isang negosyo. Pinangarap ko lang itong magkaroon ng ganitong negosyo dahil sa kahiligan nating magmotor at dahil sa meron tayong hindi magandang experience sa pagmi-maintenance ng motor, kaya naisipan ko dati na sana balang araw pagka nagkaroon ako ng motor shop business ay hindi ko ito gagawin sa mga customer ko. At yun lang mga kabaro ang mai-share ko muna ngayon at subaybayan nyo pa ang aking mga i-upload na video dahil i-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko sa pag-venture ko sa pagninegosyo. Lalong-lalo na dito sa motor shop business. Kung isa ka sa mga nagbabalak magtayo ng ganitong sistemang negosyo o ganitong klaseng negosyo, i-comment mo lang down sa comment section or i-message mo ako sa Facebook or sa Messenger ko. At hanggang kaya nating sagutan yan, sasagutan natin yan. O share natin yung mga learning natin dahil nakuha natin itong libre yung natutunan natin sa pagninegosyo, sa pag-aaral natin sa negosyo, i-share din natin ito ng libre. At ang lagi kong masasabi sa inyo mga kabaro, kailangan magiging financial literate tayo. Pag-aralan natin kung paano natin i-manage yung income natin dahil ang pag-iipon ng pera o pagkakaroon ng wealth ay wala yan sa laki ng income mo. Nasa laki ng iniipon mo yan. So kung marunong ka sa pera, marunong kang mag-manage sa pera, marunong kang mag-handle sa pera, tiyak na makakapag-ipon ka. Kaya wag mong baliwalain kung ang posisyon mo sa barko ay ikaw yung pinakamababang posisyon at ikaw yung may pinakamababang sahod sa barko. Dahil kahit ikaw pa yung pinakamataas na sumahod sa barko o may sahod sa barko, kung hindi ka marunong sa pagdating sa paghawak ng pera o sa pag-handle ng pera, wala ring patutunguhan yung kinikita mo buwan-buwan. Kahit milyon-milyon pa ang income mo, kung hindi ka marunong mag-handle sa pera mo, walang kwenta. Pero kahit gaano pa kaliit yung income mo, kung magaling ka sa pagdating sa pera, magaling kang mag-handle sa pera, tiyak na lalago yan. Lalong-lalo na pagka inumpisahan mong magkaroon ng negosyo, ng sariling negosyo. Kung marunong ka talagang magpalago ng negosyo, kahit gaano man kaliit meron ka o kahit zero ka man, kikita at kikita ka balang araw. So yun lang muna guys sa video ko na to at aabang-abangan nyo yung iba ko pang mga video na i-upload ko dito na mapupulutan nyo ng aral bilang isang marino na dati ring nagbabarko at ngayon ay meron na akong 6 years na experience sa pagninegosyo. Marami ang nagsasabi na buti daw ako, gala lang ng gala, vlog lang ng vlog, hindi nila alam na yung mga binablog ko na mga lugar kung saan ako napunta, meron akong ibang pakay talaga sa lugar na yan. Sinasabay ko na lang yung vlogging. So halos araw-araw ako nandito ako sa negosyo ko nakatutok at
yun nga, gumawa tayo ng maliit na opisina dito para magkaroon tayo ng sariling area na makapagplano tayo na walang makakaistorbo. So nandun sila ngayon sa labas, andun yung mga mekaniko at cashier natin nagtatrabaho. So dito ako nakakapag-create dito ako gumagawa ng vlog, dito rin ako gumagawa ng nagvo-voice over ng mga content ko, yung mga lakad ko, dito ko binubuo yung mga content ko. So sa lahat ng mga kabaro na gustong matutong magnegosyo, kung paano talaga ang mag-umpisa na magnegosyo, i-message nyo ako or i-comment ka dyan sa comment section at sasagutin natin yan dahil nung araw napakahirap talaga mag-umpisa ng magnegosyo dahil sa wala tayong matatanungan. Kaya ngayon, maswerte kayo dahil marami ng mga kabataan na nag-umpisa na magnegosyo at nag-success na rin. Huwag kang mahiyang magtanong kung paano mag-umpisa na magnegosyo lalo na kung OFW ka o seaman ka. Kung may plano ka talagang magnegosyo dito sa Pilipinas. So yun lang muna guys, one shot, one frame. See you next time. Brum brum. Bye!